Mas malaking multa na raw po ang ipapataw sa mga mahuhuling nagtatapon ng basura kung saan-saan. Kasunod niya po iyan ng mga nambulagang dagat ng basura na hanggang sa ngayon ay hindi pa rin po natatapos sa paghahakot. Narito pong report ni Gerard de la Peña. Sa pool sa CCTV ang residenteng ito, dala-dala ang dustpan sa Estero de Tripa de Galina sa Makati City. Itinapon niya ang basura sa mismong estero. Sa tulong ng barangay, natunton ang salarin at napagmulta. Ang footage na yan, kuha pa noong Marso. But wait, there's more. Sa pool din sa CCTV ang pedicab driver na ito na mano-manong ibinuhos ang kanyang basura sa may poste ng kuryente. Hakot tapon pa nga ang ginawa. Ang kaibahan lang, reusable ang kanyang sako. Ganyan din ang ginawa ng isa pang lalaki. Matatanda ang una nang idineklara ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na ang CCTV mula sa No Contact Apprehension Policy o NCAP ay gagamitin na rin para hulihin ang mga iligal na nagtatapon ng basura sa lansangan. Ayon pa sa ahensya, higit 100 na ang nahuli nila. At dahil binahanan naman ng basura ang ilang lugar sa bansa, pinapaalala ng MMDA na mayroon ng inilabas na resolusyon ang Metro Manila Council para itaas ang multa ng mga mahuhuling iligal na nagtatapon ng basura. Ang dating 500 pisong multa para sa mga syudad, gagawin ng 5,000 piso. Ang dati namang 250 pesos na multa sa mga bayan, tulad ng Bateros, gagawin ng 2,500 pesos. Pero hindi pa ito may patutupad dahil kakailanganin pa ng ordinansa ng bawat syudad. Hinihintay na lang po namin yung mga individual ordinance po ng bawat lungsod. At ipa-follow up po natin yan sa next Metro Manila Council meeting on August 18, I think. Nanawagan naman ng DepEd sa mga paaralan na paigtingin pa ang pagtuturo ng tamang pagtatapon ng basura. Produkto rin yung siguro yun nung hindi pagre-recycle, di ba? Meron tayong batas na solid waste management. So sabi ko magandang ituro ng husto yun sa ating mga eskwelahan para nationwide alam nila na pag nagtapon ka ng plastic sa dagat, hindi basta-basta mawawala yun at magpapile up yun over. Sa kabila niyan, naghahanda na ang mga tauhan mula sa iba't ibang ahensya para sa paghakot sa maladagat ng basura sa Redemptorist Water Channel sa Parañaque City. Nakaposisyon na ang mga dredger, floating backhoe at backhoe loader na gagamitin para mapabilis ang paghahakot ng basura kung saan ngayon ang ikalawang araw ng paghahakot. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 at True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe po sa aming YouTube channel at podcast at sundan niyo po kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin po ang aming website sa truefm.ph at panoorin din po kami sa True TV Channel 19. Kami ang 105.9 at True FM, laging true sa'yo, kapatid!